Gabi-gabi kayo nagiging sa banyo? Nakakatulog pa ba kayo ng maayos? Ito ay napakahalagang usapan kasi marami sa atin ang apektado nito. Kung gabi-gabi kayo tumitindig para umihi, hindi lang tulog ninyo ang nawawala, pati na rin ang kalusugan ninyo sa mahabang panahon. Paano kung ang paulit-ulit ninyong pagtayo sa gabi para umihi ay direktang nakakaapekto sa inyong memory at sa inyong risk na magkaroon ng demensya? Una sa lahat, gusto kong linawin ang isang bagay. Maraming tao ang nag-iisip na normal lang na tumayo sa gabi para umihi. Sabi nila naman, normal lang yan, 2 o 3 beses akong bumabangon sa gabi para umihi. Pero tandaan ninyo, hindi ito normal. O ano ba talaga ang ibig sabihin ng normal? Bago ko ipagpatuloy ang topic na ito, magpakilala muna ako. Para sa mga hindi pa ako kilala, ako si Dr. Elena Santos. Nagtatrabaho ako bilang doktor sa ospital at nag-aaral din ako ng mas malalim na kaalaman tungkol sa nutrition at sports medicine. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung bakit kayo nagiging sa gabi, ano ang dahilan nito, at higit sa lahat, ano ang pwede ninyong gawin para makatulog ng mahimbing buong gabi. Bakit nga ba ako nagiging sa gabi? Sa totoo lang, ang isang healthy na tao ay hindi dapat nagiging sa gabi. Hindi dapat kayo bumabangon, hindi dapat kayo pumupunta sa banyo habang tulog kayo. Siyempre, minsan talaga mangyayari na kailangan ninyong umihi sa gabi. Huwag naman kayong mag-alala agad na may sakit kayo. Minsan naman kasi alam natin kung bakit. Halimbawa, uminom kayo ng maraming beer kanina, natural na umihi kayo sa gabi. Pero kung paulit-ulit na nangyayari ito, walang dahilan at lumalala pa at higit pa sa 1 beses sa gabi, ibig sabihin ay may problema na sa regulation ng inyong ihi. Tingnan natin ang statistics. Kung tumatanda na kayo, mas madalas kayong umihi sa gabi. Maraming tao na edad 40, 50 pataas ay bumabangon ng hindi bababa sa 1 beses sa gabi para umihi. Kayo ba ay isa sa kanila? Kasi habang tumatanda tayo, mas maraming regulation problems ang lumalabas sa katawan. Bukod sa nakakaabala sa tulog, ang putol-putol na tulog ay may maraming negatibong epekto sa kalusugan. Ang tulog ay napaka-importante para sa atin. Isipin ninyo, nagiging ba kayo dahil sa gustong umihi o hindi kayo makatulog dahil sa ibang dahilan at nagiging dalang kayo at pumupunta sa banyo kasi nararamdaman ninyo na puno na ang bladder? Ang topic na prevention, ang gusto nating manatiling healthy habang tumatanda, yan ang tinatawag nating longevity. Maraming aspeto ang kailangan nating pag-usapan. Nutrients, blood values, exercise, sleep, mood, stress, at marami pang iba. Kaya importante na alamin natin kung paano tayo magiging mas healthy habang tumatanda. Halimbawa, dahil sa stress, nagiging kayo sa gabi at pumupunta na lang kayo sa banyo kahit hindi naman kayo talaga kailangan umihi, pero iniisip ninyo baka mamaya kailangan ko na, kaya pumupunta na kayo. Sa ganitong sitwasyon, ang bladder ninyo ay hindi talaga ang problema. Ang sleep interruption ay galing sa ibang dahilan. Tandaan ninyo ito kasi mahalaga ito sa pag-analyze natin ang dahilan mamaya. Ang pangunahing dahilan at mga epekto. Ang bladder ninyo ay puno kaya nagiging kayo sa gabi. Pero alam ninyo ba na hindi lang ang bladder ang dahilan? Alam ninyo ba kung gaano kalaki at gaano kapuno ang bladder bago ito pumutok? May mga overriding regulation problems sa katawan ninyo na maaaring dahilan ng inyong nocturia. Kami mga doktor ay naghahati ng main causes sa 4 na malalaking kategorya. Una, hormonal regulation. Pangalawa, metabolism. Pangatlo, fluid distribution sa katawan. At pang-4, neural at organic influences. Simulan natin sa hormonal regulation ng urine production. Step by step lang tayo. Normally, ang katawan natin ay gumagawa ng sistema para mas kaunti ang urine na ginagawa sa gabi. Pero kung ang hormonal control na ito ay may problema, ang kidneys ay patuloy na gumagawa ng maraming urine kahit gabi na. Natural lang na ang bladder ay mas mabilis na mapupuno kahit na konti lang ang iniinom ninyo sa gabi. At kapag puno ang bladder, nagiging tayo at umihi. Ang blood sugar metabolism ay isa ring common cause ng nocturia. Kung maraming glucose ang inilalabas ng kidneys, tataas din ang urge na umihi. Ang sugar ay osmotic, ibig sabihin humihila ito ng tubig. Simple lang, sinusubukan ng katawan na ilabas ang sobrang glucose sa pamamagitan ng pagtaas ng urine. Kaya ang frequent urination sa gabi ay pwedeng sign ng diabetes o prediabetes.
At habang tumatanda tayo, tumataas ang chance na hindi na maganda ang paggamit ng katawan natin sa sugar. Ang insulin ay iba na ang reaksyon. Kaya magpa-check kayo ng blood sugar levels ninyo. Ang fluid distribution sa katawan ay malaking role din sa maraming tao. Nag-iipon ng tubig sa legs at sa tissues sa buong araw. Nararamdaman ninyo siguro na namamaga ang legs ninyo. Pagdating ng gabi at nahihiga na kayo sa kama, ang tubig na ito ay bumabalik sa blood circulation. Hindi na kayo nakatayo, nakahiga na kayo at ang kidneys ay naglalabas nito. Logical lang. Ibig sabihin, ang tubig ay nandyan na sa katawan ninyo buong araw, pero sa gabi pa talaga gustong lumabas. Normal lang yan hanggang doon. Pero ang consequences ng nightly bathroom trips, ang nocturia na ito, ay nakakasama sa kalusugan o pwedeng negative ang epekto sa health ninyo kasi bawat paggising ay nagkaos ng chronically disturbed sleep. Alam ba ninyo na ang masamang tulog ay nag-increase ng risk ninyo para sa diabetes o high blood pressure at mabilis din kayong tumaba dahil sa masamang tulog? Hormonally, ang lack of sleep ay may epekto din, halimbawa sa mga lalaki, bumababa ang testosterone production. At narito na ang vicious cycle. Madalas ang prediabetes na sinabi ko ay nagkawos na mas madalas kayong umihi sa gabi. Dahil dito, nagiging kayo at dahil dyan, mas tumataas pa ang risk ninyo para sa diabetes. Lahat ay vicious cycle na nagpapalakas sa isa't isa. Kaya napakahalaga ng sleep, kailangan nating bantayan ito. Pero ang tunay na consequences ay mas malalim pa kaysa high blood pressure o pagtaba o epekto sa testosterone levels. Ang fragmented sleep dahil sa nocturia ay nag-affect sa isang napaka-importante proseso na nangyayari lang sa gabi at madalas hindi natin pinag-uusapan ang paglilinis ng inyong brain. Habang deep sleep, ang tinatawag na lymphatic system ay nag-a-activate at ang system na ito ay parang dishwasher sa gabi na naglilinis ng waste products at potentially harmful proteins kasama ang beta-amyloid mula sa brain ninyo. Ang accumulation ng proteins na ito ay naugnay sa increased risk ng cognitive decline at neurodegenerative diseases tulad ng dementia at Alzheimer's. Kailangan natin ng tulog para sa maayos na functioning ng brain. Simple lang, kung ang tulog ay palaging interrupted dahil sa pag-ihi, ang life-saving cleaning process na ito ay hindi maayos na magagawa. Hindi tayo manatiling mentally sharp. Kaya kung makokontrolin nyo ang causes ng nocturia ninyo, halimbawa sa pamamagitan ng pag-regulate ng EG levels, sasabihin ko mamaya ng blood sugar, ng evening habits, hindi lang kayo lumalaban para sa better sleep, kundi direktang lumalaban din kayo para sa long-term health at functionality, hindi lang ang blood pressure at blood sugar levels, kundi pati na rin ang inyong brain. Paano gumagana ang kidney at bladder sa gabi? Ang kidneys ay high-performance filter. Sila ay parang water treatment plant ng katawan natin 24/7. Gumagana sila, naglilinis ng blood. Araw-araw, mga 150 hanggang 180 liters ang tinatawag na primary urine ang ginagawa. Pero ang karamihan nito ay binabalik sa katawan. Hindi naman natin nawawala ang 180 liters. Sa huli, 1.5 hanggang 2 liters lang ng urine ang inilalabas natin. Hindi lang ang total amount ang importante, kundi ang timing din ng urine production. Normally, ang katawan natin ay gumagawa ng mas maraming urine sa umaga kaysa sa gabi. Sinabi ko na yan kanina. Biologically, makatwiran yan. Siyempre, gusto nating matulog ng walang abala sa gabi. Ang bladder natin ay storage lang na dahan-dahan na pupuno sa buong gabi. At dapat mas mabagal ito sa gabi kaysa sa umaga. Kung nagiging tayo dahil sa puno na ang bladder, hindi ibig sabihin na maliit ang bladder natin o hindi din ibig sabihin na paputok na ang bladder natin. Either ang kidneys natin ay gumagawa ng mas maraming urine sa gabi kaysa dapat o may overly sensitive bladder perception tayo. Pareho ay pwedeng mag-cause ng frequent nighttime urination. Marami na akong sinabi na medically understandable at correct. At kung gusto ninyo ng mas maraming medically understandable at correct information tungkol sa similar topics, mag-subscribe na kayo sa channel ko ngayon. Ang key hormone na DHEA. Nabanggit ko na ito kanina. Ang hormone na DHEA ay nag-control ng nighttime urination. Ginagawa ang ihi sa hypothalamus. Sa pituitary gland, inilalagay ito sa blood. Ibig sabihin, sa brain natin ginagawa ang DHEA. Ang AC ay nagsignal sa kidneys kung gaano karaming tubig ang dapat ibalik sa katawan.
Sa healthy state, ang ET ay sumusunod sa clear day-night kavakidan, kung saan ang YG levels ay tumaas ng husto sa gabi para pigilan ang urine production. Ginagawa nito sa kidney tubulis na mas maraming tubig mula sa primary urine ay binabalik sa blood. Sinabi ko kanina na 180 liters, tapos 1.5 to 2 liters lang ang iniihi natin at dahil dito, ang urine ay nagiging mas concentrated at mas kaunti. Kung ang ET levels ay masyadong mababa o mali ang timing, ang kidneys ay gumagawa pa rin ng maraming urine sa gabi. Ang bladder ay mas mabilis na pupuno at ginigising tayo. Maraming factors kung nagtataka kayo na pwedeng magpababa ng nighttime DEG release. Napansin niyo ba sa sarili ninyo na mas madalas kayong umihi sa gabi kapag uminom kayo ng alcohol sa gabi? Kasi ang alcohol ay nadhinder ng ET production. Ang chronically elevated stress hormones din, cortisol, noradrenaline, adrenaline, ay pwedeng makaapekto sa hormonal regulation, ibig sabihin, masama ang stress. Physiologically, habang tumatanda tayo, bumababa ang nighttime DEG production. Unfortunately, ibig sabihin, habang tumatanda tayo, bumababa ang EC production natin. Pero hindi ibig sabihin na dapat tayong sumuko na lang. Hindi ang edad ay nagpapasensitibo sa system, pero bihira itong nag-iisang dahilan. May ibang adjustments na pwede nating gawin kahit matanda na tayo at dapat ninyong malaman ang mga ito. At ang tip ko, gawin ninyo ang para sa blood sugar at insulin. Ang blood sugar metabolism ay isa sa most common reasons of nighttime urination. Baka iniisip ninyo na hindi kayo affected kasi wala naman kayong diabetes, kasi wala kayong problema dyan, baka hindi din kayo overweight. Unfortunately, kahit slightly elevated blood sugar levels lang at lalo na ang insulin resistance ay pwede nang magpataas ng nighttime urine production. Ngayon, mabilis kong sasabihin, sukatin ninyo o e-estimate ang HOMA index ninyo. Magandang value yan para malaman ang insulin resistance. Obserbahan ninyo ang sarili ninyo, ano ang kinain ninyo sa gabi kung madalas kayong umihi sa gabi. Isulat ninyo at i-comment ninyo kung may connection ba. Mapapansin ninyo na ang dinner ninyo ay usually carbohydrate-rich siguro. Pasta, rice, sweets, sweet drinks, at marami pang iba. Maraming tao na may nocturia ay nagka-crave ng sweets at carbohydrates sa gabi. Ang evening snacking ay mabilis na nagiging bad habit. Bumababa ang EC production. Bumababa ang quality ng sleep. Ipinaliwanag ko na ang connections, ang effects sa health ninyo. Dahil sa lack of sleep, ang cravings kinabukasan ay magiging mas malaki pa o mas malaki pa. Tunay na vicious cycle ulit na mahirap pigilan. Pero sulit ang effort laban dito kasi sa pamamagitan ng pagbabago ng lifestyle habits ninyo, yan ang maganda. Hindi lang kayo matutulog ng mahimbing kundi bababa din ang risk ninyo para sa diabetes, cardiovascular diseases o pagtaba. Kasi alam natin, kumain ng sweets sa gabi, maraming carbohydrates, hindi lang masama sa sleep, kundi masama din sa weight. Ang irritants at evening habits. Bukod sa hormones at metabolism, may everyday substances na may decisive role din sa nighttime urge to urinate. Ang classic irritant ay caffeine. Kilala ninyo yan, siguro familiar na sa inyo. Ano ang ginagawa nito? Pinapataas ang blood flow sa kidneys, pinapataas ang urine production. Sabay naman, pinapahina nito ang V effect. Masamang combination, logical, para sa night sleep. Bilang third factor, ang caffeine ay nag-stimulate din ng nervous system. Alam natin yan kapag pagod tayo, nagkape tayo, ginigising tayo. Ang bladder ay may epekto din dito kasi pwede itong maging mas sensitive sa stretching stimuli at mas malakas ang reaction kahit sa maliit na urine amounts lang kaysa normal. At narito na, ang chocolate din ay may role. Kasi may theobromine ito, slightly diuretic substance, at syempre, maraming sugar. Kasing sama ng sweet sa gabi ay unfortunately, akala ninyo opposite, ang salty snacks. Ang salt ay nagpapauhaw sa atin, kaya mas marami tayong iniinom. Nagbabin din ito ng water sa katawan at dahil dito, nagbabago ang fluid distribution. Baka iniisip ninyo ngayon, kung hindi ako pwedeng kumain ng carbohydrates sa gabi, walang bread, walang rice ganyan, kukuha na lang ako ng maraming proteins. Protein-rich diet, sabi ng lahat, sabi din ni Dr. Santos, pero unfortunately, kailangan ko rin kayong medyo disappoint. Sobrang daming protein sa gabi ay nag-push din sa kidneys ninyo na mag-work ng maximum.
Ang protein kasi ay kailangan breakdown. Ito ay na-drop ng mas maraming urea na inilalabas ng kidneys. Hindi ibig sabihin ito, very important, na kailangan ninyong mabuhay gaya ng ascetic o sobra-sobra ninyo itong gawin. Opposite, maraming adjustments ang ipinakita ko sa inyo na pwede ninyong gawin at ulitin ko, sobra ay hindi maganda. Minsan, sapat na lang na baguhin ninyo ang isa o dalawang habits at ulitin ko, ang 12 ay gumagawa ng poison. Ang nutrition. Nakikita ninyo na hindi lang ang ano at gaano karami ang iniinom ninyo ang may role, kundi pati ang kinakain ninyo at kailan ninyo ito kinakain. Sabi ko, proteins, carbohydrates, at syempre kung paano ang certain nutrients ay nakakaapekto sa blood sugar, sa hormones, at sa fluid distribution. Lahat yan ay magkakonekta. Ang isa ay nakakaapekto sa iba at parang complicated pakinggan. Pero simplified, kung babawasan ninyo ang sugar intake ninyo sa gabi, mapapansin ninyo agad ang malaking difference sa nighttime urge ninyo sa gabi. Ang blood sugar ninyo ay hindi elevated ng maraming oras at ang kidneys ay mas kaunti ang trabaho. Ang isa pang importante punto ay ang ratio ng salt at potassium. Bawasan ninyo ang salty foods at dagdagan ang potassium-rich foods sa diet ninyo. Maganda yan para sa cardiovascular system. Ang potassium-rich foods ay tumutulong na i-excrete ang sodium at i-restore ang proper fluid distribution sa katawan. At hindi lang ang ano ang kinakain ninyo ang importante, kundi gaano karami din kasi kung ang dinner ninyo ay napakalaking serving, ang katawan ninyo ay maraming trabaho sa digestion at sa blood sugar regulation. Walang natitira pang capacity para mag-focus sa hormone control at sa connected urine regulation o ang katawan ninyo ay sobrang pagod na sa work at stressed. Paano makakapag-relax at matulog ng maayos? Ang drinking behavior at wrong timing. Alam ninyo yan siguro. Sa umaga, bihira tayong mag-time para uminom. Nagmadali tayo mula sa appointment to appointment, nasa car, nag-grocery, bata, trabaho, at iba pa. Karamihan ay walang dalang drinks at kahit meron, nakakalimutan nating uminom. May iba na walang thirst feeling o konti lang, halimbawa. May iba na may bote ng tubig sa tabi ng computer, pero sobrang focused sa work na puno pa rin ang bote pagdating ng gabi, o nakatayo ng matagal sa operating room at hindi makapag-inom, o nagtrabaho sa intensive care unit at hindi makapag-inom. At pagdating ng gabi, na-realize ay kulang na naman ang iniinom ko, kailangan kong bawiin ngayon. Bumababa ang stress, lumalakas ang uhaw. Alam nating lahat na importante ang pag-inom, kaya sinusubukan nating i-compensate ang fluid deficit natin sa evening hours. Baka masakit na rin ang ulo ninyo sa umaga. Huwag ninyong gagawin ang mistake na wag na kayong uminom sa gabi. Hindi, wag yan. Mag-cause yan ng chronic dehydration sa long term na very negative ang effect sa health ninyo. Ang pag-inom at fluids ay importante, life-saving yan. Ang real goal ay dapat equally distributed ang drinking amount ninyo throughout the day. Kung anong method ang best para sa inyo para makamit ito, kailangan ninyong hanapin para sa sarili ninyo. Halimbawa, mag-set kayo ng alarm, gumamit ng appy, o nilagay ang glass o bote ng tubig sa tabi ng computer. Pero gawin ninyo talaga, o kung nagtrabaho kayo sa hospital, sa operation, bago ang operation, mag-inom ng marami. Pagkatapos ng operation, mag-inom kahit ano, basta mag-work para sa inyo. Alalahanin ang fluids, specifically 30 to 40 ml per kilogram body weight per day. Ang practical solutions. Alam nating lahat, kung mas complicated ang implementation ng sinasabi ko, mas mabilis nating susukuan at hindi talaga gagawin. Kaya kailangan natin ng simple pero effective ways para makaiwas sa nocturia sa future. Ilang tips ay nabanggit ko na sa video. Napansin niyo ba na maraming younger people ngayon ay laging may dalang malaking water bottle sa kamay? Yan din ay modern thing na. Ang isa pang strategy ay ang habit coupling. Halimbawa, isang baso ng tubig after each bathroom trip, sa bawat cup ng coffee, at bago ang bawat meal. Nag-satisfy din yan ng tiyan para mas konti ang kain ninyo, at best ay umaga pagkagising, 1 to 2 glasses ng lukewarm water agad. Yan ang ginagawa ko lagi. Kung may tendency kayong mag-retain ng water, elevate ang legs ninyo sa early evening ng half hour o maglakad-lakad sa labas ng bahay. Ginagawa ko yan generally para makarelax. Isipin ninyo rin na huwag nang tumingin sa phone. Ang lakad-lakad ay nag-transport ng excess fluid back sa circulation bago kayo matulog.
Huwag ninyong i-give up completely ang evening snacks ninyo. Hindi dapat yan. Ang abstinence ay hindi nag-work long-term, halos never. I-replace ang food o snacks ninyo with healthy at masarap na alternatives. Ang good sleep ay importante foundation para sa health ninyo. Kung ngayon ay may babaguhin kayo, simulan ninyo dito. Mapapansin ninyo agad ang difference at pumili kayo ng 2 or 3 tips ko na sinabi ko. Comment ninyo ang video at share sa mga affected. Importante ito para sa health ninyo. At bago ako magwakas, gusto kong sabihin sa inyo na ang journey na ito towards better sleep at better health ay hindi mahirap kung magsisimula lang kayo. Alam kong minsan natatakot tayong baguhin ang habits natin, lalo na kung matagal na nating ginagawa. Pero isipin ninyo, bawat gabi na matutulog kayo ng mahimbing ay bawat gabi na naghihiyal ang katawan ninyo, nagre-repair ang cells ninyo, at nag-protect sa brain ninyo laban sa dementia. Hindi ba worth it yun? Marami sa aking mga pasyente na edad 65 pataas ay nagsabi sa akin, Dr. Elena, akala ko normal lang na ganito. Akala ko dahil matanda na ako, wala na akong magagawa. Pero mali pala ako. Pagkatapos nilang baguhin ang konting habits lang, 2 weeks pa lang, ibang-iba na ang tulog nila. Nakakatuwa marinig ang mga kwento nila. May isa pang pasyente ko, 72 years old, dating gabi-gabi siyang bumabangon 4 to 5 times. Ngayon, once lang o minsan wala na. Simple lang ang ginawa niya, nag-adjust ng dinner time niya earlier, binawasan ang rice, nag-inom ng enough water sa umaga at tanghali, at naglakad-lakad siya every evening ng 15 minutes lang. Yan lang, simple changes, pero ang impact sa quality of life niya ay sobrang laki. Kaya huwag kayong mawalan ng pag-asa. Ang body ninyo ay capable pa rin mag-heal, mag-adjust, at mag-improve kahit anong edad ninyo. Ang kailangan lang ay small, consistent steps. At tandaan, hindi kayo nag-iisa sa journey na ito. Libo-libo sa Pilipinas ang may same problem, pero hindi nila alam na may solution. Kaya share ninyo ang video na ito sa family, sa friends, sa kapitbahay na baka nangangailangan din tulungan natin silang maging healthy at happy. Maraming salamat sa inyong lahat at God bless. Manatili kayong healthy at sana ay lagi ninyong tandaan, ang small changes today ay big results tomorrow. Ingat kayo palagi.